niya noon na naging matalik na kaibigan na niya hanggang ngayon. Makikilala niyo ang mga babaeng na link at nakarelasyon niya ang nagpapatibok sa kanyang puso ngayon. May mga anak na nga ba sila at kasal na nga ba sila, kung kailan at saan siya nagsimula sa kanyang karera. At masisilip niyo rin dito ang mga napuntahan ng kanyang yaman tulad ng kanyang mga negosyo, ang house tour ng kanyang bahay sa Quezon City, ang nakakamanghang halaga ng kanyang koleksyon ng mga sasakyan at mga motorsiklo, at kung gaano nga ba kalaki ang kanyang net worth ngayon. Ang actor, screenwriter, director at producer na si Coco Martin ay may tunay na pangalan na Rodel Pacheco Nacianceno. Siya ay ipinanganak noong November 1, 1981 sa Santa Cruz, Manila, pero sa Novaliches, Quezon City siya lumaki. Siya ay nag-aral ng elementary at high school sa Jose Abad Santos Memorial School sa North EDSA, Novaliches, Quezon City mula 1989 hanggang 1999. At sa kolehiyo naman ay nag-aral siya sa National College of Business and Arts sa Fairview, Quezon City, kung saan natapos niya ang kursong Hotel and Restaurant Management. Hindi naging madali ang kanyang kabataan dahil maaga siyang nakaranas ng kahirapan. Dahil dito, natuto siyang magsumikap at kumayod upang matulungan ang kanyang sarili at ang kanyang pamilya. Sinabi niya na ginugol niya ang karamihan ng kanyang oras sa lansangan upang kumita at matustusan ang kanyang pangangailangan. Sa mga panahong iyon, madalas siyang pumunta sa Quiapo Church sa Manila kasama ang kanyang lola upang humingi ng gabay sa itim na Nazareno. Upang masuportahan ang kanyang pag-aaral ay nagtrabaho siya bilang flyer distributor, barista, merchandiser, waiter at driver. Pagkatapos makapagtapos ng kolehiyo, pumunta siya sa Alberta, Canada, kung saan nagtrabaho siya bilang janitor sa bingo parlor. At may isang biyudang Filipina-Canadian na pinangakuan siya na tutulungan siyang makakuha ng legal na trabaho kapalit ng pagtatrabaho niya bilang housekeeper, ngunit hindi naging matagumpay ang kasunduang ito kaya bumalik siya sa pagiging janitor at makalipas ang 9 na buwan ay bumalik siya sa Pilipinas. Ang kanyang ina ay si Maria Teresa Pacheco, habang ang kanyang ama naman ay si Ramon Nacianceno. Mayroon siyang 4 na kapatid, kung saan siya ang panganay sa kanilang 5 magkakapatid, si Ryan Martin ang pangalawa, si Michelle ang pangatlo, si Ronaldo Martin ang pang-4, at ang bunso ay si Camille. Ang actor na si Ronaldo Martin ay half-brother ni Coco sa father side, at ang actor na si Ryan Martin ay ang kanyang full biological brother. Sa isang panayam ay sinabi ni Ronaldo na si Coco Martin daw ay mabait, matulungin at masipag, pero takot siya nito kasi parang kuya na tatay daw si Coco. Pero yung takot niya ay dahil bilang respeto kasi parang padre de familia talaga si Coco sa kanila. Ang payo ni Coco sa kanyang kapatid na si Ronaldo sa pagpasok rin nito sa showbiz ay maging professional, kailangan na hindi nalilate at maging natural lang sa pag-acting. Bata pa sila ay naghiwalay na ang kanilang mga magulang kaya ang kanilang lola Matilde na ang nag-aalaga sa kanila at kaya ang kanilang lola ay isa sa mga taong malaki ang naging papel sa kanilang buhay. Alam niyo ba mga Meg, na si Coco Martin ay kilala bilang King of Action dahil sa kanyang mga papel sa mga teleseryeng FPJ's Ang Probinsyano at FPJ's Batang Quiapo. Kilala siya hindi lamang bilang mahusay na aktor, kundi bilang isang taong may simpleng pamumuhay at maraming personal na hilig sa kabila ng kanyang tagumpay sa industriya ng showbiz. Sa kabila ng kanyang kasikatan, nananatili siyang grounded at mas pinipili ang mga bagay na nagbibigay sa kanya ng saya at pahinga mula sa abalang trabaho. Isa sa mga hilig ni Coco ay ang panonood ng mga pelikula, lalo na ang mga classic at action films. Malaki ang naging impluensya sa kanya ng mga pelikula ng kanyang idolo na si Fernando Poe Jr. Kaya naman marami sa kanyang mga proyekto ay may inspirasyon mula sa estilo ng The King. Madalas siyang manood ng iba't ibang pelikula upang makakuha ng inspirasyon at mas mapahusay pa ang kanyang pag-arte. Mahilig din si Coco sa mga sasakyan, lalo na sa mga motorsiklo. Ang pagmumotor ay nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng freedom at adventure, lalo na pagkatapos ng mahahabang araw ng trabaho sa set ng kanyang mga teleserye.
Bukod dito, mahilig din si Coco sa pagkain, lalo na sa mga simpleng lutong Pinoy. Isa sa kanyang mga paborito ay ang lugaw o arroz caldo na madalas niyang kainin pagkatapos ng mahaba at nakakapagod na taping o shooting. Kahit sikat na artista na siya, hindi niya kinakalimutan ang mga simpleng bagay na kinagisnan niya noong kabataan. Isa pa sa mga kinahihiligan ni Coco ay ang pagtulong sa kapwa. Kilala siya sa pagiging mapagbigay sa kanyang pamilya, mga kaibigan at maging sa mga taong nangangailangan dahil para sa kanya mahalaga ang pagbabahagi ng biyaya. Ang kanyang mga kaibigan ay sina John Prats, Raymart Santiago, Michael De Mesa, John Medina na nakasama na niya noong nasa extra pa sila kaya lahat ng show niya ay kasama niya ito. At ang kanyang best friend ay si Vice Ganda. Naging magkaibigan sina Vice Ganda at Coco Martin nung mga panahong nagtatrabaho pa si Vice sa mga comedy bar. Nagkakilala sila sa pamamagitan ng pinsan ni Coco na noon ay nagtatrabaho bilang waiter sa Punchline, isang kilalang comedy bar kung saan madalas mag-perform si Vice. Sabi nila sa panayam na bago sila naging magkaibigan ay magkaaway muna sila noon dahil nagkaroon sila ng hindi pagkakaintindihan dahil sa mga birong karaniwang ginagawa ni Vice sa entablado. Kilala si Vice sa matatalim at diretsahang banat sa kanyang comedy routines at isa sa mga pagkakataon ay nabiro niya si Coco habang nasa bar. Dahil hindi pa sila magkakilala ng husto at hindi pa sanay si Coco sa ganitong klase ng biro, tila hindi niya ito nagustuhan kaya nagkaroon ng kaunting tampuhan at hindi magandang impresyon sa isa't isa. Sa simula, medyo mailap si Coco at hindi rin agad naging komportable kay Vice. Ngunit kalaunan, dahil sa mga pagkakataong nagkakasama sila sa parehong lugar at sa tulong na rin ng pinsan ni Coco na nagtatrabaho bilang waiter sa Punchline, nagkaroon sila ng pagkakataong magkausap ng maayos. Doon nagsimulang maunawaan ni Coco ang tunay na personalidad ni Vice na sa likod ng kanyang mga biro ay isang mabait at totoo sa kaibigan. Unti-unting nawala ang kanilang tampuhan hanggang sa tuluyang mabuo ang isang matibay na pagkakaibigan na tumagal ng maraming taon. Noong naging kaibigan na ni Vice si Coco, laging nanonood si Coco ng gig ni Vice sa comedy bar kapag may special show ito at napaka-protective ni Coco kay Vice lalo na sa pakikipagrelasyon sa mga lalaki. Ikinuwento ni Vice Ganda na lalo silang naging malapit ni Coco Martin nung panahong nagtatrabaho si Coco sa Canada dahil palagi silang nag-uusap at nagkukumustahan sa pamamagitan ng Friendster at Yahoo Messenger. Nang magpa siya namang bumalik ni Coco sa Manila, naroon din si Vice upang tulungan siyang makabangon at muling makapagsimula sa kanyang buhay at karera. Sa mga panahong iyon, lalo pang tumibay ang kanilang pagkakaibigan at ngayon ay kilala na silang dalawa bilang magkaibigang laging nagtatanggol at sumusuporta sa isa't isa sa kanilang buhay at karera. Ngayon naman ay kilalanin natin ang mga babaeng na-link at nakarelasyon ng aktor. Una ay si Catherine Luna. Nakilala ng actor si Catherine sa indie film na Masahista noong 2005. Na-link sila sa isa't isa matapos ihayag ni Catherine sa publiko na ang aktor ang ama ng kanyang anak. Gayunpaman, sinabi ng aktor na hindi sila nagkaroon ng seryosong relasyon. Sa The Buzz interview kay Coco noong 2014, una nang nilinaw ni Coco na ipina-DNA test niya ang anak ni Catherine nang makita niya ang bata habang ginagawa ng aktor ang pelikulang Born to Love You noong 2012. At noong 2025, inamin ni Catherine sa panayam na maling itinuro niya si Coco gayong kalaunan ay nalaman ng actress na ibang lalaki ang ama ng kanyang anak. Napatawad na ni Coco si Catherine at handa niya itong tulungan na makabalik sa trabaho. At lubos ang pasasalamat ni Catherine kay Coco dahil sa tulong na ibinigay nito lalo na sa pagpapagamot sa kanyang mata, pagtulong sa kanya upang makabangon muli sa kanyang buhay at mabigyan siya ng bagong pagkakataon. Ang pangalawa ay si Angeline Quinto. Nakatrabaho ng actor si Angeline sa pelikulang Born to Love You noong 2012. Sa isang panayam, inamin ni Angeline na mayroon silang espesyal na relasyon, ngunit sinabi naman ni Coco na magkaibigan lamang sila. Ang pangatlo ay si Erich Gonzalez. Nakatrabaho niya si Erich sa pelikulang Noy noong 2010 at sa teleseryeng Juan de la Cruz noong 2013.
Ayon kay Chris Aquino sa isang panayam, pinupormahan umano ni Coco si Erich. Nagbiro pa nga ang aktor noon na handa siyang maghintay para sa actress. Ang pang-apat ay si Mercedes Cabral. Nakatrabaho niya si Mercedes sa indie film na Service noong 2008 kaya na-link sila sa isa't isa. Ngunit itinanggi ni Mercedes ang mga chismis at sinabi niyang magkaibigan lamang sila sa industriya. Ang panglima ay si Julie Ann San Jose. Hindi pa sila nagkatrabaho ngunit may mga kumalat na chismis na nabuntis umano siya ng aktor. Agad itong itinanggi ng actress at sinabing hindi sila nagkikita. Ang pang-anim ay si Maha Salvador. Naging magka-love team sila sa teleseryeng Minsan Lang Kita Iibigin noong 2011. Inamin ni Maha sa ilang panayam na maaring naging sila ni Coco kung wala siyang relasyon noon kay Matteo Guidicelli. At ang pampito ay si Julia Montes. Unang nagkatrabaho sina Coco at Julia sa teleseryeng Walang Hanggan noong 2012. Maraming nagsabi na sila ay magkasintahan ngunit pareho silang nanatiling tahimik tungkol dito. Sa mga panayam, sinabi ni Julia na inspirasyon niya si Coco habang sinabi naman ng aktor na espesyal para sa kanya si Julia. Kinumpirma rin ni Julia sa panayam na ang kanilang relasyon ay nagsimula pa noong 2019 pero noong May 2023 ay kinumpirma naman ni Coco sa isang panayam na 12 years na silang may relasyon at ngayon ay hindi na nila nilihim sa publiko ang kanilang relasyon. Ayon pa kay Julia na si Coco ang kaniyang answered prayer dahil si Coco raw ang tumulong sa kanya at nandyan sa lahat ng panahon na kailangan niya ito. Matagal nang may espekulasyon na sila ay may mga anak na pero hindi nila direktang kinumpirma ang balitang ito. Sa kabila ng espekulasyon, iginiit ni Julia na mas pinipili niyang ihiwalay ang personal na aspeto ng kanyang buhay mula sa kanyang showbiz careers. Noong November 2025, inamin ni Coco Martin sa panayam na sila ni Julia ay hindi pa kasal at sinabi niya na kapag natapos na ang pinapatayo nilang bahay ay doon na niya mabubuo ang plano tungkol dito. Ang actor ay nagsimula sa Star Magic at naging bahagi ng Star Circle Batch 9. Una siyang lumabas sa pelikulang Love Text noong 2001 gamit ang kanyang tunay na pangalan. Pagkatapos ay lumabas siya sa ilang independent films bago nabigyan ng malaking break sa pelikulang Masahista noong 2005 kung saan nanalo siya bilang Young Critics Circle Best Actor Award noong 2006. Lumabas din siya sa indie films tulad ng Kinatay J at sa Daybreak kung saan nanominate siya ng Gawad Urian Award bilang Best Actor. Noong 2008, bumalik siya sa ABS-CBN at naging bahagi ng teleseryeng Ligaw na Bulaklak. Noong 2009 ay gumanap siya sa teleseryeng Tayong Dalawa kung saan nanalo siya ng Best Drama Actor sa PMPC Star Awards for Television. Naging bahagi siya ng teleserye na Kung Tayo'y Magkakalayo, nabigyan ng pagkakataon na maging bida sa komikseryeng Tonyong Bayawak, umida siya sa teleseryeng Minsan Lang Kita Ibigin, Walang Hanggan, Juan de la Cruz. Ikaw Lamang na nanalo siya bilang Best Drama Actor. Naging bida siya sa action drama series na FPJs Ang Probinsyano bilang si Cardo Dalisay at tumagal ang seryeng ito ng 7 taon. Dahil sa tagumpay ng seryeng ito, tinagurian siya bilang King of Philippine Television. Lumabas siya sa mga pelikula na A Moment in Time, Maybe This Time, Love or Money, Jack M. Popoy, The Police Credibles. Ang Panday kung saan siya rin ang director at producer. Ginawa niya ang pelikulang Triple Trouble Huli Ka Balbon kung saan siya rin ang screenwriter, director at producer. At may marami pa siyang mga TV shows at mga pelikula. Simula 2023 ay lumabas siya sa FPJ's Batang Quiapo bilang si Tanggol na main role sa teleseryeng ito at isa rin siya sa direktor nito. At umabot ito ng mahigit 3 taon bago natapos. Ngayong 2026 ay may teleserye siya na pinamagatang Si Gabo, isang action comedy romance teleserye kung saan kasama niya si Julia Montes at ang seryeng ito ang papalit sa FPJ's Batang Quiapo. Tunay na kahanga-hanga ang kanyang husay sa pag-arte kaya karapat-dapat lamang na makatanggap siya ng maraming parangal. Ngayon naman ay alamin natin kung gaano nga ba kayaman si Coco Martin. Ayon sa Celebrity Net Worth, ang tinatayang net worth ng aktor ay humigit kumulang $20 million o mahigit 1 billion pesos. Isa sa napuntahan ng kanyang pinaghihirapang pera ay ang mga negosyo tulad ng kanyang film production company na CCM Film Productions. Ilan sa mga pelikulang kanilang ginawa ay ang Panday, Jack M. Popoy, The Police Credibles, Triple Trouble Huli Ka Balbon at Love You With An Accent. At ang mga TV shows naman ay FPJ's Ang Probinsyano, FPJ's Batang Quiapo at iba pa. Noong huling bahagi ng 2024, inilunsad niya ang Bida Dishwashing Liquid sa ilalim ng kanyang kumpanya na Coco Plus. Bukod dito, sumubok na rin sila ni Julia ng partnership sa larangan ng agrikultura, kabilang ang pakikipag-ugnayan nila sa isang dragon fruit farm sa Bulacan, kung saan opisyal na nakipag-partner sila sa Dragon Fruit Depot noong unang bahagi ng 2025 at may iba pa siyang mga negosyo. Mayroon din siyang naipundar na isang tropical-inspired dream home sa isang exclusive subdivision sa Quezon City na may lawak na humigit kumulang 2,000 square meters. Ito ay may mga puno sa harapan at mga halaman na nagdadagdag ng instant tropical vibe. Ang main door ay may artwork na likha ng isang national artist for visual arts na si Abdulmari Asha Imao at ito ay may disenyo na isda dahil ang kanyang minamahal na lola ay ipinanganak sa ilalim ng zodiac sign na Pisces. Sa spacious living area ay maramdaman ng mga bisita na para silang nasa isang resort. May horizontal amber sculpture na nagsisilbing sentro ng atensyon sa lugar na likha ng artist na si Trek Valdez
asno, may dalawang Vito Selmas paisley chairs ang inilagay sa pagitan ng comfy sofas at may magandang center table at rug. Ang kabilang bahagi ng living area ay airy, spacious, may natural light. Sa likod ng sofa ay makikita ang iba pang notable works of art at makikita dito ang staircase na patungo sa second floor kung saan matatagpuan ang bar, home theater at bedroom ni Coco. Ang dining area ay may Kenneth K. Bompue's 12-seater wave dining table, Vito Selmas Arata dining chairs, Bose mirror, wooden pieces, at Lytton hanging lights mula sa Tripoa Bay Living. Ang open kitchen ay matatagpuan ilang hakbang lamang mula sa pool area at ito ay may oven, iba't ibang appliances, cabinets at ang built-in niche na naglalaman ng mga appliances at ang storage units ay may laminates na kahawig ng natural na kahoy. Ang bar area ay makikita ang gawa ni Vito Selmas sa espasyo tulad ng disenyo ng ceiling at isang custom-made table. Ang wall sa likod ni Coco ay parang isang gallery na may iba't ibang bote na maingat na inilagay sa mga niches bilang mga accent at ang lighting at chosen pieces ay magdadala sa iyo sa iyong favorite hangout spot habang ang dark hues, finishes at mirrors ay kumukumpleto sa relaxed na ambience. Ang home theater ay may tufted door na patungo sa compact ngunit kaaya-aya kung saan maaring mag-relax ang humigit kumulang 8 tao at manood ng pelikula habang nakaupo sa reclining chairs. Sa maliit na silid ay may top-notch projection, sound system at mechanical screen na maaaring i-roll up kapag hindi ginagamit. At sa likod ng screen matatagpuan ang koleksyon ni Coco ng mga awards. Ang bedroom ni Coco ay may kapansin-pansing slab ng onyx na makikita sa likod ng black tufted bed niya. May prized abstract painting na likha ng National Artist for Visual Arts Arturo Luz na nagpapaganda sa wall at may matching side tables at gray wing chair. Sa corner ng bedroom ni Coco ay may compact work area at may abstract painting na inilagay sa wall upang magbigay buhay sa espasyo. Ang veranda ay perfect para sa merienda, pag-entertain sa mga kaibigan o simpleng pagbabasa ng libro. Ito ay may love seat at 2 easy chair. Mararamdaman mo dito na para kang nagpapahinga sa tabi ng dagat. Ang high ceiling, wooden touches at furniture pieces ay nagsasama-sama upang makalikha ng isang maayos at tropical na disenyo. At dahil tanaw mula rito ang backyard, kaya perpektong lugar ito para sa quiet time at reflection. At sa veranda ay may spacious dining table na kayang mag-accommodate ng humigit kumulang 10 katao. Kaya siguradong magiging madali para kay Coco at sa kanyang pamilya ang pag-host ng mga salo-salo dito. Ang gazebo ay mukhang gawa sa abaka ang ceiling, pero ibinahagi ni Coco na mga plastic ang tunay na ginamit dito. May croissant set na kilala sa ergonomic design na tumutulong lumikha ng hindi maikakailang beach-inspired na pakiramdam at matatagpuan sa pinakadulong bahagi ng property ni Coco ang gazebo na itinayo sa ibabaw ng isang koi fish pond na tanaw ang swimming pool at cabana. Ang cabana ay mukhang isang mini house na pwedeng maging guest house kapag kinakailangan. Ito ay may kama, cabinet, comfy sofa, sturdy coffee table, may separate bathroom, mini kitchen na kompleto sa kagamitan, may bloom chair na kulay dilaw at paisley chair na nakadagdag sa ganda ng espasyo, may kamangha-manghang tanawin ng paligid, may malaking TV, access sa iba pang entertainment essentials. Ang mini kitchen ay may refreshing accent wall at pinananatili ng actor na puno ang kitchen ng mga merienda at inumin. At ang outdoor area ay may pool na ang lalim ay mula 4 feet hanggang 7 feet upang makapag-enjoy din ang kanyang mga pamangkin. At ang jacuzzi ay pinasadya niya para sa mga bata. At noong nakaraang taon ay kinumpirma ng actor na si Coco Martin na sila ng kanyang longtime partner na si Julia Montes ay nagpapatayo ng kanilang dream home. Bukod dito, meron din siyang koleksyon ng mga sasakyan tulad ng Inca Century APC Civilian Edition Armored Vehicles na nagkakahalaga ng 25 million pesos hanggang 30 million pesos. Mercedes-Benz G6 3 Brabus na nagkakahalaga ng mahigit 22 million pesos. Ford Mustang Shelby GT 500 na nagkakahalaga ng mahigit 11.3 million pesos. Toyota FJ40 na nagkakahalaga ng 2.2 million pesos. White Dodge Challenger na nagkakahalaga ng mahigit 4.4 million pesos. Ford Mustang na nagkakahalaga ng mahigit 4 million pesos. Toyota FJ Cruiser na nagkakahalaga ng mahigit 2.2 million pesos. Jeep Wrangler na nagkakahalaga ng mahigit 2.3 million pesos. Red Mini Cooper na nagkakahalaga ng mahigit 3 million pesos. Black BMW na nagkakahalaga ng mahigit 3 million pesos. Tesla Cybertruck na nagkakahalaga ng 17 hanggang 18 million pesos. At meron pa siyang iba pang sasakyan at humigit kumulang 11 motorsiklo na karamihan ay big bikes. Hanggang dito na lang muna mga Meg. Thank you and God bless.